Friends, I have just come from the south of Metro Manila, sa Parañaque area. And from where I was, from the east of Metro Manila all the way to the south, nakita ko walang sasakyan. Ibig sabihin, naghihirap talaga ang mga tao sa presyo ng gasolina. And the day before that, I was in a grocery. Ang mga tao hindi rin nagpupuno ng kanilang grocery cart at kukunti lang, hindi kami nagpipilahan. So it reminds me of the possibility that we may enter a time really of great difficulty. But the important thing is that we must understand that we will get through this. Malalagpasan natin ito. We need to pray for our government to find a solution. But more than anything, we need to retain the peace that only God can provide to a people who understand that He is ever ready to help them. So, join me in this prayer. Lord, ang hinihingi po namin ngayong mga Pilipino ay i-retain namin yung aming napakagandang pananaw sa buhay, na umaasa kaming tutulungan mo kami at hindi namin dadaanin sa galit ang mga approaches sa mga problema namin. Totoong mahina po ang response ng gobyerno at lahat naman huyata ng mga gobyerno na umaasa sa inaangkat na langis ay nahihirapan din. But give extraordinary wisdom to our government, to our leaders, all the way to the barangay and to our homes, that we will not descend into despair. Rather, we will cling to the promises that we know have been given to the Filipino people, na ibang-ibang klase na kaya nating maging kalma sa sitwasyon na ito. Even though we keep on asking for accountability, we do it in a way that does not demolish or destroy the basic respect that we have for each other. Salamat, Panginoon. Please guide us, save us, Lord, and may this bring a period of repentance and the revival of the souls of the Filipino people. We ask this, Lord, in your great and mighty name. Lord Jesus Christ, come and help your people. Amen.